sa inyong habag, sa inyong biyaya kami nabubuhay. Kaya Panginoon, marapat lamang na ibalik sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat dahil kayo po ang Diyos na hindi nagkukulang at hindi rin nagsasawa na kami ay laging tanggapin. Kaya naman ang aming dalangin ngayong sandaling ito, manguna at mangusap po kayo sa amin sa pamagitan ng inyong Espiritong Banal. Turuan niyo po kami kung paano po kami mapalapit ng gusto sa iyo at maunawaan po namin ang mga salita po ninyo na nagbibigay sa amin ng liwanag upang kami, Panginoon, ay makalakad sa inyong mga kalooban. Kaya ngayong sandaling ito, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. At buong puso namin inaangkin na ang inyong mga salita ang siyang katugunan sa lahat ng aspeto ng aming pangangailangan. At lahat ng ito ay aming inaangkin sa pananampalataya na kayo po ang Diyos na tapat at mabuti. Tanggapin po ninyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, if you have your Bible or kung meron po kayo dyan sa inyong dala sa inyong cellphone at ating pong buksan sa Gospel according to St. Luke chapter 3. Sa sulat ng mabuting balita ayon kay Lucas chapter 3 verse 7 to 15. Ganito ang sinasabi sa Luke chapter 3 verse 7 to 15. John said to the crowds coming out to be baptized by him, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with your repentance, and do not begin to say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' For I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire." "What should we do then?" the crowd asked. John answered, "Anyone who has 2 shirts should share with one who has none. And anyone who has food should do the same." Even tax collectors came to be baptized. "Teacher," they asked, "what should we do?" "Don't collect any more than you are required to," he told them. Then some soldiers asked him, "And what should we do?" He replied, "Don't extort money, and don't accuse people falsely. Be content with your pay." The people were waiting expectantly, and were all wondering their hearts if John might possibly be the Messiah. Ating purihin, pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang mga. May disipo, pwede na kayong makaupo, mga kapatid. Last Tuesday, ating pong pag-aralan, it's all about the importance of repentance. Bear in your mind na hindi po tayo lumalabas sa ating tema for this 40 days of Lent ng ating pong commemoration or celebrating the Paschal ministry or the death and suffering, the sufferings and the death of our Lord Jesus Christ. Isa kasi ito sa pinakamahalagang event ng ating pananampalataya. Without this, probably lahat tayo ay mananatili pong makasalanan at hindi po natin mararanasan ang mga blessings ng Panginoon. Dahil dyan po, the first response of a sinners to a holy God is repentance. The first and foremost, para makalapit tayo sa Diyos, tanggapin niya tayo, at tayo po'y patawarin, iligtas at pagpalain. The first approach and response is repentance. No other than repentance, mga kapatid. Wala nang iba pa.
At syempre, dahil ang ating pong nabasa is all about the letter of Gospel ni Juan. Konting review dyan, nang si John ay nagbabaptize, sabi niya doon sa mga nagpapabaptize sa kanya dahil not all of them are sincerely na nagsisisi at nagbabalik loob sa Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 8, sabi niya doon sa verse 8, produce fruit in keeping with repentance. Dapat meron kayong ibubunga na sa inyong tunay na pagsisisi. Yun po ang sabi niya. And then, sabi ng mga tao, ano pong gagawin namin? Sabi ng crowd, sabi ng verse 10, sabi ng mga crowd, anong gagawin namin? Sabi niya, kung meron kang dalawang damit, bigay mo yung isa sa walang damit. Tapos sabi niya, kung meron kang pagkain, mag-share ka ng pagkain doon sa wala rin. Sabi ng mga tax collectors na nagpabautismo rin kay Juan, sabi niya, ano rin ang gagawin namin? Huwag kayong mangolekta ng higit pa sa binubuwis sa inyo. Then sabi ng mga sundalo, ano rin ang gagawin namin? Huwag kayong mag-extort ng money. Huwag kayong mangikil. Huwag kayong mag-akusa ng maling pag-aakusa. Makontento na kayo kung ano ang sweldo ninyo. Nakita niyo yung mga simpleng encouragement na kailangan upang mapatunayan nga na ang isang tao ay tunay nga na nagsisisi. And let us go on. Our topic is all about the fruits of repentance. Bunga. Sa next Tuesday, tatalakayin naman natin yung blessings. Probably the last po yun. Tapos papasok na po ako sa 7 last words. Hanggang makatungtong po tayo ng Huwebes Santo hanggang Biyernes Santo. Probably ganun po ang mangyayari. Kaya continue lang po tayo mga kapatid. Sabi po nila sa ng Bible, faith without deeds is dead. O faith without work is dead. Sabi ng James chapter 2 verse 17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action or by works, is dead. Diba? Sabi niya, faith without action is dead. Faith is a fact, but faith must also act. Kailangan talagang mag-match yung dalawa. Hindi pwedeng nananalig ka tapos hindi ka kikilos, hindi ka gagawa, hindi yung darating sa iyo ang blessing ng Diyos. Sa repentance din, parang ganun din ang ibig sabihin nun. Ang totoong pagbabago o pagsisisi ay nakikita sa bunga. Sa bunga. Kaya sabi ni Jesus, I think sa Matthew chapter 5 po yata yun, sabi niya, by their fruits you shall know them. Paano nyo malalaman ang mais kung ang puno ay mais? Paano nyo malalaman na ang puno ay mais? Sa bunga rin, di ba? May isang puno, ano ang bunga? Mais, kasi may isang puno eh. Nalito lang kayo ng konti. Di ba? Paano nyo malalaman na mangga? Pag namunga ng mangga, ibig sabihin, by their fruits you shall know them. Ibig sabihin, ang nagpapatunay kung sino ka is according to your fruits. Ang bunga po ay nasa labas po yan ng puno. Nasa labas na maaaring nasa tabi ng sanga o maaaring nandoon sa dulo ng dahon. Ganun po, nasa labas, hindi po nasa loob. Nagpapakita kung ano ang nasa labas ay yun din ang nasa loob. Sabi rin ni Jesus, out of the abundance of the mouth, the heart speaks. Kung ano daw ang lumalabas sa ating mga bibig, yun din po ang nanggagaling sa ating kalooban. Diba? Kaya ganun din po ang ibig sabihin nun. The same with repentance. Mga kapatid, repentance is seen by the fruit in actions. Hindi lang action and the character. Not only the character, after that
Repentance ay makikita sa kanyang gawa at sa kanyang attitude or character. Then, mga kapatid, it produces fruit. What is the fruit of repentance? Bibilisan ko para makahabol tayo. The fruit of repentance is regeneration or renewal. Yun talaga ang unang-una. Kasi maraming nagsisisi, maraming nagbabalik loob, hindi naman nagbabago. Di ba? Sa Panginoon, ang napakahalaga kasi, hindi lang yung pagsisisi, kundi yung nakakabit, yung pagbabago. Kasi, paano mapapatunayan na totoo ang pagsisisi mo kung hindi ka naman magbabago? Kasi nakakabit yun. Yun ang sabi doon ni John sa chapter 3 ng Luke verse 8. Sabi niya doon sa verse na yun ng verse 8, produce fruit in keeping with repentance. Produce fruit. Ipakita ninyo ang inyong bunga na kayo nga ay nagsisisi. Sabi po ng 1 John chapter 3 verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya, ibig sabihin nagsisi na, tinanggap ka na ng Diyos bilang anak niya, ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Pwedeng nagkasala, magkaiba po yung nagkakasala sa nagpapatuloy sa pagkakasala. Malaking pagkakaiba ng dalawang yon. Ang Kristiyano, pag tinanggap ka ng Diyos na maging anak ka niya, you are not shielded from sin. Ibig sabihin, pwede ka pa rin magkasala. That's part of Christian life. Pero yung nagpapatuloy sa pagkakasala, hindi ka pwedeng ituring na anak ng Diyos kung nagpapatuloy ka sa pagkakasala. Dahil ang nagpapatuloy sa kasalanan at hindi marunong bumalik loob sa Diyos at humingi ng tawad ay mga taong hindi anak ng Diyos. Parang ang anak ninyo pag nagkakasala, nagkakamali. Ano ibig sabihin doon? Pag sila humihingi ng tawad, syempre pinapatawad ng magulang. Bakit? Kasi anak nyo siya eh. Diba? Parang gano'n ang ibig sabihin doon. Kaya ang anak hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Pero hindi sinasabing hindi magkakasala. Ang anak ng Diyos ay hindi perpekto. Bahagi pa rin tayo ng mundo nito na napakaraming tukso. Kaya nga lang, iba na kasi ang buhay mo. Pag nagkakasala ka, you know how to repent. Yung nagpapatuloy sa kasalanan, hindi nila alam kung paano mag-repent. Kailangan muna nilang maging anak ng Diyos. Nakita niyo yung pagkakaiba? Amen. Sapagkat siya'y may bagong buhay. The fruit of repentance is regeneration or renewal. Kaya ang isang identity ng ating samahan is charismatic renewal. Ibig sabihin, mga binago na tayo ng Diyos. Diba? Meron ng karisma, meron pang atik. Nakita niyo? Diba? Ang ganda na. May karisma ka na, may atik ka pa. Yung iba may atik pero walang karisma. Diba? Pag may karisma ka, nag-a-attract yun ng atik. Amen? Buhay pa ba kayo dyan? Meron na siyang bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos, ang Ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. That's the reality. A new person, ang isa sa binago ng Panginoon, pwedeng magkasala pero hindi matigas ang ulo para manatili sa kasalanan. Kaya, ano ang chance? Anong mga chances? Every time you do, you make, nakagawa ka ng kasalanan, repent ka agad. Kasi baka abutan ka ng Diyos na hindi ka nagsisi. Baka abutan ka niya. Yun napakahalaga. Napansin niyo po si Zacchaeus, the fruit of Zacchaeus' repentance. Si Zacchaeus ay isang tax collector. Yung mga taong yan ay tinuturing ng mga traidor sa kababayan nilang Hudyo dahil naglingkod sila sa gobyerno ng Roma. Tapos pag naningit sila, ang isisingil lang na buwis ay 100. Ang gagawin nila, papatungan nila yung gagawin nilang 300. Para yung kickback nasa kanila. Pag nilimit nila sa Roman government, yung 100 na tax, meron silang tubo na 200. Parang gano'n ang ibig sabihin. Kaya, makasalanan. Napansin po natin, dyan si Zacchaeus, mga kapatid, is
nang tinanggap niya ang Panginoon, nang pinatuloy niya ang Panginoon sa kanyang bahay, nang dumating ang Panginoon sa kanyang bahay, eto na po ang nangyari. Ang sabi po dyan sa Luke 19, verse 8, "But Zacchaeus stood up and said," sabi dyan, and said, "I will give half my wealth to the poor." Mayaman pala siya, talagang mayaman. "Lord, and if I have cheated," tinan niyo, kung ako po ay merong dinaya na tao, people, on their taxes, I will give them back 4 times as much. Hallelujah. Saan po galing itong ganitong kanilang confession? Kasi doon sa Exodus 21, na ang sabi po doon, under the Mosaic law, kapag ang magnanakaw ay nahuling sa pagnanakaw at siya po ay magko-confess ng kanyang crime, he had to restore 4 times of what he had taken. Halimbawa, ninakaw mo ang tupa. Sa cattle kasi, katulad ng kambing ba yun? O sa tupa, pag nakanakaw ka ng tupa at nahuli ka, babayaran mo yung isang tupa ng 4 na beses na tupa. See? Kaya sabi ni Zacchaeus, I will give. Sabi niya, I will give them back 4 times as much. Ang ganda ng batas po nito. Kung ganito ang batas sa Pilipinas, palagay ko ang yaman natin. O, di ba? Katulad ng mga pidap-pidap noon, nag-issue ng pidap, tiga 127 million, 120 million, ng mga politician, di nahuli, nakulong lang. And imagine kung 127 million ang kinurakot mo, ibabalik mo ng 4 times, 127 million times 4, di laki ng pera ngayon ng bansa natin, pero wala tayong ganung batas eh. Sa Israel meron. The point here is, yung si Zacchaeus, hindi siya nakipag-argue, hindi siya nakipagtalo sa batas, hindi niya dinepensahan ang kanyang sarili ayon sa batas, mga kapatid, no? Bagkus nag-offer pa siya ng pinakamataas na kabayaran. Zacchaeus was able to give away his wealth in order to follow Jesus. Kaya niyang pakawalan, bitawan ang kanyang kayamanan, makasunod lamang siya sa sinasabi ni Jesus at makita lang yung tunay na pagbabago. This is the fruit of repentance that Jesus was looking for. Nang nandoon sila kumakain, siguro nagkaroon na siya ng conviction. Ang bait-bait ng tao ito. Tama ang mga nabalitaan ko dito. Dahil si Jesus is the light of the world, natural, nang mabisita niya si Jesus, siguro, na-replikan siya ng sinasabing ang Panginoon ay ilaw ng sanlibutan. Naliwanagan siya, nakita niya yung kasalanan niya na parang nakaharap siya sa salamin. Then, nang makita niya, nagsisi siya at pagkatapos, immediately that time, he was changed. Nagbago siya. Kaya the first fruit is bagong buhay, renewal. Mga kapatid, ilang beses tayo dinadaya ng demonyo, ng diablo? Bakit? Lagi niya tayong dinadrag, lagi sa kasalanan. At sinasabi niya, hindi ka totoong nagbago ang buhay. Totoo kang nagbagong buhay. Kaya nga lang, nagagapi ka lang ng mga tukso, ng mga problema, ng mga pagsubok. At pag nagagapi ka, ang hinahina mo, ayaw mong tumayo, ayaw mong bumangon, ayaw mong maligo, magugas ng iyong kasalanan, kasi iniisip mo, hindi ka kayang patawarin ng Diyos. Kaya kang patawarin ng Diyos. Ang nais ng Diyos, bumalik ka sa Kanya, magsisi ka, at magsimula. Lahat ng bagay pwede namang simulan eh. Wala namang bagay sa buhay natin na kapag nalulugmok tayo, nadadapa tayo, hindi tayo pwedeng tumayo. Pwede pa rin tumayo, pwede pang magsimula, pwede pang baguhin ulit. As long as we have strength, life, and breath na binibigay sa iyo ng Diyos, kaya mo yan, magagawa mo yan. Bumangon ka at magpatuloy ka. Renewal, regeneration, hindi na bumabalik. Hindi na nagpapaalipin. Diba? Naalala ko ng isang tatay, yung kanyang anak, mahal na mahal niya, humingi ng regalo sa gift ng birthday gift. Sabi niya, Daddy, gusto kong birthday gift ay yung biik. Biik.
Sa dati naman ang hihingi na regalo, hindi manika, hindi kundi biik. At bumili nga tong tatay ng biik. Ang ginawa nilang mag-ama, nako, pinatahian ng damit. Doon ang biik, doon tumira sa loob ng bahay. Pinapabanguhan, sinasyampuhan. Nakadamit na yung biik sa loob ng bahay para na rin siyang anak. At kasama pang matulog sa kwarto ng bata. Biik ang trip niya. Isang araw na masyal sila sa park, yung tatay at saka yung anak niya. At hawak-hawak sa tali yung biik. Habang namamasyal sila tuwan-tuwa, maya-maya yung biik nakakita ng putikan. Pumiglas yung biik at tumakbo. Nabitawan ng bata dahil pumiglas. Tumakbo yung biik, pumunta doon sa putikan at naglublob at naligo doon sa putikan. Hinabol ng tatay. Sabi ng tatay, "Hay nako, kahit shampoohan ka namin, damitan ka namin, paliguan ka namin ng pabango, baboy ka pa rin." Alam niyo kung bakit? Nature niya yun eh. Nature ng baboy yun. Kahit damitan mo yun, pero tayo po ay merong divine nature. Kaya tayo po ay isa sa mark or fruit is renewal. Regeneration, isa sa magandang term, mga kapatid. Now, the second one, whoever still, sabi kanina yan, under the Mosaic law, nabanggit ko na yan mga kapatid, renewal is the fruit of repentance that Jesus was looking for. Yan po ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Pangalawa mga kapatid, what is the fruit of repentance? Pangalawa, the fruit of repentance is selflessness. Ano po sa Tagalog ang selflessness? Ano kay Tagalog niyan? Selflessness. Hindi na makasarili. Meron pang isang malalim na Tagalog niyan eh. Walang pag-iimbot. Alam niyo yung pag-iimbot? Ay, hindi ko alam. Hindi ko rin. Walang pag-iimbot. Yung pag-iimbot, yung paghahangad ng mga bagay na kahit hindi sa'yo at hindi para sa'yo at hindi makabubuti sa'yo. Yun yung pag-iimbot. Mas malalim pa kasi yun sa salitang makasarili. Selflessness, mga kapatid, ay walang pag-iimbot o walang hangarin sa kanyang sarili na matanyag, mabigyan ng halaga o importansya. Tingnan po natin yung Luke 3, verse 7 to 10. Yung binasa natin kanina yan. Tatlong mga klase ng tao, the people and the mga nagpabautismo kay Juan, at saka yung mga tinatawag na mga tax collectors, mga sinners, at saka yung mga sundalo. Sabi ng mga tao, ano pong gagawin namin? Na kami po'y nagsisisi na, kung meron kayong damit, kung meron kayong pagkain, bigyan niyo yung walang damit, bigyan niyo yung walang pagkain. Wala naman talagang naghihirap sa isang bansa, sa isang lugar, kung lahat ng mayroon at mayayaman, they know how to share. Alam niyo, mga kapatid, ang Diyos ang may cause ng poor at saka rich eh. Sa Kanya galing yan eh. Kaya nga maraming mahirap, hindi naniniwala sa Diyos kasi paano sila maniniwala sa Diyos kung may nakikita silang mga mayayaman na mga kuripot at mga sakip at makasarili? Kung ikaw ay mahirap at nakikita mo yung mga mayayaman na pinagpapala ay tumutulong sa mahirap, pwede pang makilala mo ang Diyos. Ang bait-bait ng Diyos sa mga mayayaman. Ibig sabihin, pwedeng maging daan para makilala nila ang Diyos. Kaya, maraming mayayaman, hindi sila nagiging magandang patotoo sa mga mahirap because of kasakiman. No? Kasakiman, mga kapatid. Selflessness is the fruit of repentance. Tapos tinanong niya yung mga tax collector na nagsisisi, ano ang kailangan ninyo?
gusto namin magsisi. O sige, magsisi kayo. Pakita nyo sa inyong gawa. Huwag na kayong maniningil ng sobra-sobra o labis-labis. Nakita po ninyo? May mga taong ganun talaga maningil, ganun talaga magpatubo, ganun talaga sila magtrabaho o magnegosyo. Instead na tulungan ang kapwa na makabangon, ang mangyayari, mababaon. Bakit? Sa sobrang taas ng mga interest o sa sobrang laki ng mga patubo, mga kapatid. So, yung mga sundalo, ano pong gagawin namin? Sabi ng mga sundalo, huwag kayong mangingikil. Huwag niyong gagamitin yung power and authority ninyo para mangikil. Huwag kayong magbibintang at huwag kayong magpo-false accusate. Huwag kayong sasaksi ng kasinungalingan. Maging tapat kayo. Sabi dyan ni John, be content with your pay. Be honest, be content with your pay. Ang gusto ipakita ni John, mga kapatid, dyan sa ini-encourage siya yung mga tao to share their blessing with others. Mga kapatid, hindi character ng mga anak ng Diyos ang selfish. Minsan narinig ko yung kanta ni Whitney Houston. Sabi ni Whitney Houston, learning to love yourself, is this the greatest love of all? Sounds like true, di ba? Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Siguro ang pinupunto niya, kapag hindi mo kayang mahalin at turuan ng sarili mo na mahalin, hindi ka makakapagmahal sa iba. But my point naman ganito, kung ang pag-aaralan mo lang ang sarili mo, kapakanan mo, ang titingnan mo lang sarili mo, that is not the greatest love of all. Why? Kasi si Jesus, nang nabuhay siya dito sa lupa, hindi niya tiningnan ang kanyang sarili, hindi niya minahal ang kanyang sarili. Ang batas ng tao, invest for yourself, love yourself. Sabi ni John, baby, love yourself. Sabi niya gano'n, di ba? Baby, just love yourself. Parang gano'n, ha? Mga kapatid, hindi gano'n ang totoong pag-ibig. Ang pag-ibig, totoo, kailangan mo maranasan at pag-aralan mo sa iyong sarili, but it does not stop there. You have to extend. You have to share. Just like Jesus, He shared His life for the others. Ibinahagi niya. Hindi naman sinasabi ni John na, tigil nyo na yung trabaho ninyo, ang tataas pala ng patubo ninyo, tigil nyo na yan yung mga ginagawa ninyo, hindi pala maganda yan, mga kurapyan. Ang hinahanap lang ni John is, matuto silang maging fair sa kapwa. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 3 and 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Huwag kayong magangad ng mga sariling hangarin o pagmamalaki. Rather, sa halip, in humility, value others above yourselves. Pahalagan natin yung iba kaysa sa ating sarili. Yun ang sabi niya, verse 4, not looking to your own interest, being selfish, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Yan ang tunay na nagsisisi. Nawawala ang interest sa sarili. Pero hindi naman sinasabi ng Panginoon, kalimutan mo pati data mo sa buhay mo. Kalimutan mo na. Ang ibig sabihin ni Jesus, you know how to offer your lives for the others. Alam mo kung sino ang taong masasaya sa buong mundo? Hindi po yung malaking sweldo, malaki ang negosyo, maraming investment. Ang taong masasaya sa buong mundo ay yung mga taong marunong maglingkod sa kapwa. Amen. Yung mga taong mga taong ang tinitingnan lang nila sarili nila, nabubuhay lang sila sa sarili nila, pera nila, trabaho nila, bahay, kayamanan, kanila lang, walang pakialam sa kanilang kapwa, yun yung mga taong malulungkot. Anong tumatakbo sa utak ninyo?
Di ba pag nakita natin yung mga may kaya, mayayaman, naiingit tayo, saya-saya ng buhay nila, lahat pwede nilang bilhin, lahat pwede nilang puntahan kahit sa ang bansa, kahit doon sa Jupiter, kahit doon sa Mars. O, kaya nilang puntahan, no? Nakakaingit naman sila. Sa Bible, ang mga malulungkot ay yung mga marami na pera at kayamanan, pero they don't know how to look for the interest of the others. Tignan ninyo yung mga taong masasaya. Kahit walang malaking negosyo, walang malaking sweldo, kahit walang bahay at lupa, tignan ninyo, kapag nakakagawa ka ng tulong sa iyong kapwa, di ba? Pakiramdam mo, ang saya-saya mo. Meron bang naglilingkod, nagmamahal sa kapwa na malungkot? Hindi. Kasi hindi ganun ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Meron akong tiyahin, maraming pera, mayaman. Pag bumabakasyon siya, marami siyang ini-sponsoran, piyesta, yung pag ikaw nang papakain pag piyesta, anong tawag mo? Hermano, etc. Pagkatapos niyang gawin lahat yung pinototal niya na kinikwenta niya na lahat ng nagastos niya at umiiyak siya at nakasimangot para nasaktan. Mga kapatid, bakit? Ganun pag ang may pera, mayayaman, nababawasan yung kanilang pera, nalulungkot sila. Kayo po ba pag nababawasan ng pera nyo, nalulungkot din kayo? Diba? Ang pagtulong sa kapwa, hindi sa palakihan ng amount. Nasa puso kung masaya ka. Pero ang alam ko, basta galing sa puso mo, ang ginagawa mo, pati paglilingkod mo, sasaya ka. Kaya hindi dapat pwedeng lumungkot ang isang taong naglilingkod sa Diyos. Because serving God, you are offering, sacrificing yourselves for the interest of the others. Kaya kung minsan nagpe-persecute tayo, bakit? Ang tanga-tanga mo naman. Ibinuhos mo lahat, binitawan mo lahat, oras mo, beauty mo, bahay mo, trabaho mo, pera mo, ang tanga-tanga mo naman. Diba? Ganyan ang criticism, ganyan ang persecution. Bakit? Kasi yun ang totoong nagrepente, yun ang totoong binago Sino naman yung mga tumanggap? Ang swerte-swerte mo naman. Pero ang totoo, lahat ng tumatanggap, malungkot. Bakit malungkot? Ikaw na nga tumanggap, lulungkot ka ba? Siyempre, lulungkot ka. Bakit? Kasi isa lang ang nauunawaan mo sa buhay mo, kundi ang tumanggap. Paano pag wala ka ng tinanggap? Dilulungkot ka ngayon. Hindi ka tulad ng marunong tumingin ng kapakanan ng iba, kahit bumibitaw siya, nababawasan siya, kinukuhaan siya ng oras, panahon, bumabalik yung saya. Bakit? Sabi ni Jesus yan give and it shall come back to you. Tama? Yun ang principle Hindi mo pinagpapala ang tumatanggap. Ang pinagpapala yung nagbibigay. Give and it shall come back to you. Wala pong sinabi ng Bible, yung tumatanggap ay bumabalik sa kanya. Wala, puro tanggap lang po yun. Amen ba? Amen. Now, that is selfishness. Selflessness, tinignan ko, tinext ko ulit si Miriam, sabi niya, you think less about yourself and more about others. Yan ang selflessness. Yan ang mga taong totoong nagsisi. Another one, generous and kind. Amen? Amen. Amen. Balakpakan natin ang Panginoon. God is calling the people from repentance to right living. And the last one, mga kapatid. Gusto kong banggitin itong prodigal son. Alala niyo po yung prodigal son nang nagbalik loob na siya. Nung umalis siya sa tatay niya, ang sabi niya, Father, give me my share. Bakit? Makasarili. Hindi niya inisip tatay niya, reputasyon ng pamilya niya. Ang inisip niya lang sarili, gusto ko nang bumukod, gusto ko nang umiwalay. Ayaw ko na dito sa bahay, ayaw ko na rin sa paghahari ninyo, ayaw ko na sa pagmamando niyo, gusto ko na, kaya ko na tumayo. Give me my share. Ano nangyari? Pumunta, nag-cross country siya. Ano nangyari? Naubos, nalustay sa diwastong pamumuhay, nang maghirap siya na masukan at walang ibang trabaho, kundi magpakain ng baboy. Kasi senyorito siya, hindi siya pa-experiencado. Maring hindi pa siya graduate, wala pa siyang experience. Kaya ang pwede na lang tamanggap sa kanya na trabaho ay magpakain ng baboy. Nang hindi na siya siniswelduhan at binibigyan ng pagkain, sabi niya,
Maling-mali ako, nagkasala ako, nagkamali ako, magsisisi ako, babalik ako sa tatay ko. Pagbalik niya sa tatay niya, verse 19, nung una, Father, give me my share, give me my mana. Nang matuto siya ng lesson, ng kahirapan, nagsisi siya, sabi niya, make me. Hindi na give me, make me na. Aling make me? Make me one of the hired of your servants. Gawin mo na lang akong ulila. Anong nangyari? Hindi niya na nakita ang sarili niya. Nakita niya na kung paano mag-servant. What it means to be servant? To offer, to serve for the others. Nung una sa akin, give me! Ngayon, make me na. Nakuha niyo yung punto ko? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang last one. What is fruit of repentance? The fruit of repentance, doing good things. Gumagawa na ng magagandang bagay. Sabi ng verse 19 to 20 ng 26, sabi ni St. Paul, so then King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. Hindi ako sumusuway sa mga pangitain ko na binigay sa akin ng Panginoon. First, to those in Damascus, nang tinawag siya ng Panginoon sa road of Damascus. Then to those in Jerusalem, pumunta siya sa Jerusalem, in all Judea, and then to the Gentiles, I preach they should repent. No? Tinan niyo yung word, I preach that they should repent. Nangaral ako para magbalik loob sila, magsisi sila, and turn to God and demonstrate. Look at the word, demonstrate their repentance by deeds. Pag ang isang tao dahil nagsisisi, nagbabago ang kanyang ginagawa. Amen? Amen. Totoo ba ang saying, action speaks louder than words? Yes. Yes. What we say sa labas, it must be connected. May back up ng ating action o pamumuhay. Let the outside matching the inside. Let the inside matching the outside. Otherwise, hypocrites ka na naman. Diba? Ang ganda-ganda ng sinasabi mo sa labas, hindi naman pala yung sa loob. Diba? Kaya dapat may mabuting ginagawa. Sabi ni Jesus, the true charitable work begins with a truly life-changing experience. Diyan nagsisimula ang charitable works. Gagawa ka ng tama, gagawa ka ng mabuti, sa nagsisimula yun. Produkto yun ng repentance. Yung repentance, nagbigay sa iyo ng buhay, kaya ka gumagawa ng mabuti. After repentance, pagkatapos ng repentance, what is next? Obtain forgiveness and salvation. Pagkatapos mong magsisi, sabi ni Lord, sige, mahal na mahal kita anak, total nagsisisi ka na, pinapatawad kita, ililigtas pa kita. After salvation, what next? Produce good works. May mga taong gagawa sila ng mabuti, magdo-donate, tutulong sa kalamidad, etc. Bakit? Para ipakita na mabuti sila, pero ang totoo, hindi naman sila nag-repent. Pag nag-repent ka, hindi maaaring hindi ka gagawa ng mabuti. Ang repentance mo, ang hinahanap ng Diyos para gumawa ka na ng mabuti. Pero kung nagsisi ka, wala ka lang ginawang mabuti, hindi yan totoong pagsisisi. Umpisahan mo nang gumawa ng mabuti. Amen? Buhay ba kayo dyan? Amen. Yes. Because God expects changes and fruits of our repentance. Sabi ni Jesus, bago tayo tumayo, Jesus said in Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others. Magliwanag kayo, ipakita ninyo ang inyong liwanag sa labas, sa iba, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Anong sabi dyan? Let your light shine before others that they may see your good works. Ano daw ang nagpapatotoo para ang Diyos ay buhay, mabuti at binago ka? Good works. Pero hindi ko sinasabi at tinuturo ng Bible na yung good works na yon ay magpapatunay na ikaw ay talagang nagsisi. Kailangan, tunay na pagsisisi, magpo-produce ng good work. Pwedeng gumawa, maraming taong, kung lahat ng taong gumagawa ng charitable at good works, di sana lahat sila nagsisimba.
Hindi lahat ng gumagawa ng charitable and good works ay nagsisimba, pero gumagawa sila ng good works. Pero lahat ng nagsisimba at nagsisi, hindi maaaring hindi ka gagawa ng good works. Kahit sinasaktan ka, kahit sinusuklian ka ng pangit at masama, huwag kang tumigil sa paggawa ng good works. Amen. Bakit? Bunga kasi yan eh. Amen. Amen? Amen. Amen. Ang punong kahoy ba pag namumunga, kinakain niya bunga niya? Walang puno na kumakain ng sarili niyang bunga. Sino kumakain ng bunga? Others. Others, di ba? O pag nakakita kayo ng puno na kinakain niya yung kanyang bunga, baka hindi puno yun, baka monster yun. Amen? Amen. Magsitayo tayong lahat mga kapatid, let us all stand because we don't have enough time. Sa next Tuesday, pag-aaralan natin yung blessings of repentance. Panginoon, salamat po ng marami sa inyo. Thank you, Lord, for the short message and the inspiration and enlightenment sa aming puso't isipan. Minsan, Panginoon, napapagod po kayo. Tumitigil kami, humihinto kami, kumakayaw kami na gumawa ng mabuti dahil nasasaktan kami. Nabibigo kami, kinikriticize kami, pinipersecute kami. At higit sa lahat, hindi pinapahalagahan at sinusuklian ang magaganda naming ginagawa para sa iba. Masakit, Panginoon, pero tulungan niyo po kaming hindi tumigil at huminto na gumawa ng mabuti kahit kapalit ay hapdi at sakit. Salamat, Panginoon. Naranasan niyo po yun sa cross.